ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapagpatawad ang pagmamahal, pero lahat ng bagay ay may limitasyon. Dahil ang pagkakamali ay hindi maitatama kailanman ng isa pang pagkakamali. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo kayang bigyan ng pagkakataon ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, all of us deserve a second chance pagdating sa pagmamahal. Yon ang paniniwala ko noon. Paniniwala na binago rin ng mga naging karanasan ko. Hello po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Jelay, 29 years old at nagtatrabaho bilang admin assistant dito sa Pasig. Matagal na rin po akong listener ng inyong radio program na na-discover ko dahil kay mama na avid fan po ninyo, Papa Dudut. Kaya naisipan ko rin na magpadala ng sulat para mai-share ang parteng ito ng buhay ko. Papa Dudut, nasa second year college ako nang maging boyfriend ko si Marvin. Tumagal po ang relasyon namin ng ilang taon hanggang sa may trabaho na kaming pareho. Masasabi ko na hindi naging smooth ang relasyon namin. Magkaiba kasi kami ng ugali ni Marvin. Ganon pa man ay pilit naming nilabanan ang lahat ng pagsubok na yon. Kahit may mga oras na gusto ko nang bumitaw, hindi lang dahil sa mga pagsubok, kung hindi sa mga naging pagkakamali ni Marvin, Papa Dudut. Talaga, Marvin. Napakasinungaling mo. Jelay, wait! Huwag mo nga akong sundan. Jelay, please naman, kausapin mo muna ako. Huy! Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Jelay, please naman, kausapin mo muna ako. Itiwan mo nga ang braso ko, Marvin. Tumigil ka kasi muna sa paglalakad mo, kausapin mo muna ako. Wala na nga tayong dapat pag-usapan, di ba? Kasi nabasa ko na lahat sa cellphone mo. Jelay, hayaan mo kasi muna ako magpaliwanag, ano ba? At anong ipapaliwanag mo, ha? Kung bakit nagpapalitan kayo ng malalaswang litrato ng kachat mo? Kung bakit love ang tawagan yung dalawa? Love ang pangalan niya, kaya love ang nakita mong tawag ko sa kanya. Sinong niloloko mo, Marvin? Huwag mo nga akong gawing tanga. Sinasabi ko lang naman kung ano ang totoo, Jelay. Kung sinasabi mo kung anong totoo, bakit hindi mo pa aminin na niloloko mo na naman ako? Jelay, please. Maniwala ka naman sa akin, hindi nga kita niloloko. Sige, kung hindi mo ako niloloko, ipaliwanag mo sa akin ngayon mismo. Bakit nagpapadala ka sa kanya ng mga hubad na larawan mo? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Ang hirap gumawa ng kwento on the spot, ano? Jelay, I'm sorry. Sorry for what? Sorry kasi nagkamali ako. Nagkamali ka na naman! Pero maniwala ka sa akin, wala lang yun. Hindi naman ako seryoso dun eh. Ano lang yun? Ano lang, ha? Pampalipas oras? Oo, aaminin ko na. Pampalipas oras ko lang talaga yung babaeng yun. Hindi ko nga siya kilala ng personal. Nakikipagpalitan lang talaga ako ng malalaswang litrato sa kanya para mailabas mong init ng katawan mo? Bakit, Marvin? Nagkukulang na ba talaga ako sa'yo? Hindi na ba talaga kita napapaligaya? Kaya kailangan mong humanap ng ibang babae para mapaglabasan mo ng init ng katawan mo? Alam mo, sa totoo lang, oo.
Kasi mula nung ma-promote ka sa trabaho mo, nawalan ka na ng oras para sa akin. Hindi na nga tayo nakakapag-staycation kagaya ng dati. Pero hindi dahilan yun para lokohin mo ko, Marvin. Hindi dahilan yun para mambabae ka. Oo, Jelay, alam ko. Kaya nagsusorry ako. Kasi alam ko may kasalanan talaga ako. Mali talaga ang ginawa ko. Ganito, kung gusto mo, tatawagan ko siya ngayon. Sasabihin ko sa kanya kung sino talaga ang mahal ko. Ha? Jelay. Jelay, maniwala ka sa akin. Ha? Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi. Kung mahal mo ko, hindi mo gagawin yan, Marvin eh. Hindi ka maghahanap ng ibang babae. Hindi mo ako lolokohin, hindi mo ako sasaktan. Jelay, I'm sorry. Ha? Babawi ako. Papatunayan ko sa'yo na ikaw lang talaga ang mahal ko. I'm sorry din, Marvin, pero hindi ko na alam kung kaya ko pang maniwala sa'yo. Papadudot, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sinubok talaga hindi lang ang relasyon namin kung hindi pati na rin ang pasensya ko ng dahil kay Marvin. Nakita ko sa cellphone niya noon ang mga chat kung saan ay nagpapalitan sila ng malaswang litrato ng kausap niyang babae. Kaya naman sobra talaga akong nasaktan. Hindi rin yon ang unang beses na nahuli ko siyang may ginagawang kalokohan. Pero kahit kailan, hindi ko pa rin makakalimutan ang unang beses dahil yon yata ang pinakamasakit sa lahat. Dahil nakita ko sa personal na suot ng babae niya ang jacket na niregalo ko sa anniversary namin noon ni Marvin. Nahuli ko silang magkasama sa isang coffee shop na paborito rin naming tambayan ni Marvin. Hindi ako gumawa ng eksena, lumapit lamang ako sa table nila at sinabi ko na parang pamilyar ang jacket na suot ng kasama ni Marvin. Bago ko umalis sa harapan nilang dalawa, nagawa ko pa rin namang patawarin siya pagkatapos ng araw na yon dahil sa panunuyo na ginawa niya sa akin. Pero hindi ko naman ine-expect na ilang beses pang mauulit ang mga kalokohan na ginagawa noon ng boyfriend ko, Papa Dudut. Buti na lang hindi ako na-late. Hindi kaya maaga ngayon. Medyo napuyat kasi ako kagabi. Pero sakto lang din naman ang dating ko. Uy, teka lang. Namumugto na naman ba yung mga mata mo? Ha? Hindi ha. Ako, Jelay ha. Huwag mo nang i-deny kasi sobrang halata sa mga mata mo na buong gabi ka na namang umiyak. Si Marvin na naman ang may kasalanan, no? Hindi. May pinanood lang ako na romantic movie kagabi tapos tragic yung ending eh. Kaya, ayun, naiyak ako. Ano? Iniyakan mo ng buong gabi yung movie? Bakit? Nakakaiyak naman kasi talaga yung pinanood ko. Jelay, huwag ka naman magsinungaling sa akin. Alam na alam ko namang si Marvin na naman ang dahilan yan eh. Nahuli mo na naman siyang may ginagawang kalokohan, no? Ay, sinasabi ko na nga ba. Yung totoo, Jelay. Hanggang kailan ka ba magpapakatanga sa lalaking yan? Diyos ko, buti sana kung kagwapuhan pero hindi naman. Bale, nakipag-break naman na ako sa kanya. O tapos, babalikan mo kapag sinuyo-suyo ka ulit. Di na. Ayoko na nga talaga. Ay nako girl, panindigan mo yung ayoko na talaga mo na yan ha. Kasi malapit na talaga kitang ma-FO dahil sa tibay ng helmet mo sa lalaking yan. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin, Marvin? Ito, may dala akong flowers. Yung favorite mo na sunflower. Saka peanut brittle na matagal mo nang kine-crave. Expired na ang cravings ko kaya iuwi mo na lang lahat yan. Umuwi ka na rin. Jelay, teka. Kausapin mo naman ako ng maayos kahit saglit lang. Ano pa bang dapat nating pag-usapan?
Siyempre, yung tungkol sa ating dalawa. Marvin, wala na tayong dapat pag-usapan. Break na tayo. Jelay, please. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na talaga yung ginawa ko na yun. Pinagsisisihan ko nang nasaktan kita. At na-realize ko na hindi ko talaga kayang mawala ka sa buhay ko eh. Eto, lumuluhod ako ngayon dito sa harap mo. Uy, Para patunayan sa'yo na nagsisisi na talaga ako. Nagsisisi na ako. Ayoko mawala ka sa akin. Please. Please, patawarin mo na ako, Jelay, please. tumayo ka nga dyan, Marvin. Hindi. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Jelay, please. Maniwala ka sa akin, please. Nagsisisi na talaga ako, please. Tumayo ka na, sabi dyan. Jelay, please. Please. Ayoko talagang mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Patawarin mo na ako, Jelay. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jelay. Tama na nga. Tumayo ka na dyan. Eh di, pinapatawad mo na ako? Oo. Pinapatawad na kita. Papa Dudut, hindi rin madali sa akin yung pagbibigay ko kay Marvin ng chance na bumalik sa buhay ko. Kasi sa tuwing nahuhuli ko siyang niloloko ako ay sobrang sakit ng nararamdaman ko. Parang pinipiga ang puso ko at dinudurog ang utak ko. Ilang beses ko ring sinabi sa sarili ko na huling beses ko na siyang papatawarin. Pero hindi ko rin natitiis kapag gumagawa na siya ng paraan para suyuin ako. Malaki rin ang panghihinayang ko sa ilang taon na relasyon namin noon. Isa pa, Papa Dudut, si Marvin, ang first boyfriend ko. At bilang unang lalaki na nakarelasyon ko, sobrang minahal ko talaga siya noon. At ilang beses akong umasa na sana'y siya na ang huling lalaking mamahalin ko. At mamahalin ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumayag akong makipagayos kay Marvin kahit may takot pa sa puso ko na baka masaktan na naman ako ng dahil sa kanya. Pero sa pagkakataon na yon ay umasa talaga ako na sana'y hindi na niya ako lolokohin. Nakita ko naman ang effort niya na ayusin ang relasyon namin. Mas madalas na siyang tumatawag o nagchat-chat sa akin. Binibigyan niya ako ng bulaklak at pinapadalhan ng pagkain sa opisina kahit na walang okasyon. Bumalik tuloy ang kilig feels na parang pang teenager sa akin noon. At dahil nga sa pagpapakilig niya sa akin ng ilang buwan ay naisipan ko na suklian ang ginagawa niyang yon at talaga ko namang naramdaman ang pagpapakilig. Nagplano akong pumunta sa labas ng opisina niya para sorpresahin ang boyfriend ko. Ang hindi ko alam, ako pala ang masosorpresa nang makita ko siyang may ka-holding hands. Opo, Papa Dudut, mga kabarangay, nakita ko po siyang may ka-holding hands na babae. Marvin! Sino ba yung kasama mo at magkahawak kamay pa talaga kayong dalawa? Jelay, anong ginagawa mo dito? Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino yung malanding babae na yan? Excuse me? Ako ba yung tinutukoy mo? Oo. May ibang babae pa ba dito na lumalandi sa boyfriend ko? For your information, hindi ko alam na may girlfriend pa pala si Marvin. Kasi ang sabi niya sa akin, matagal na kayong break. Abby, wag na. Wag mo na lang siyang patulan, please. At ako pa talagang hindi dapat na pinapatulan? Ay, hindi ko talaga papatulan yan. Kasi hindi ako kasing cheap ng babaeng yan. Cheap pala ha. Sige, tikman mo ngayon ang galit ng cheap na kaharap mo. Aray! Di ko naman buhok ka! Akala mo hindi kita papatulan porque mas malaki ka sa akin, ha? Uy! Marvin!
Tama na! Bitawan mo na yung buhok ni Abby! Ano ba? Tama na! Ano? Sinong tinatawag mong chip ngayon, ha? Sinong chip sa ating dalawa ngayon, ha? Ako na ang chip! Tingnan mo lang ang buhok! Jelay, tama na sabi! Yan! Binitawan ko na yung buhok mong kasing kapal ng mukha mo! Mas makapal ang mukha mo! Kaya ka pala niloloko ng boyfriend mo! Kasi asal kalye ka! Diyan na nga kayo! Asal kalye pala, ha? Teka lang! Jelay! Tama na! Hayaan mo na si Abby! Ano ba? Isa ka pa, Marvin! Akala ko nagbago ka na. Akala ko ba babawi ka sa akin? Akala ko ba hindi mo na ako sasaktan? Hindi mo na ako lolokohin? Ano na naman to, Marvin? I'm sorry. Sorry? Sorry na naman! Marvin, paulit-ulit na lang tayo eh. Paulit-ulit ka na lang! Aaminin ko, ang totoo nasasakal na ako sa ginagawa mo sa akin eh. Dahil gusto mo na palagi akong tumawag, mag-update sa'yo, kung ano-ano pa. Pero ikaw ang nagsabi na gagawin mo yun, di ba? Para bumalik yung tiwala ko sa'yo. Kasalanan ko ba na umasa ako na gagawin mo lahat ng mga pinangako mo sa akin? Kung mag-e-expect ako ng effort mo para magtiwala ulit sa'yo? Actually, ayan oh, bumabalik na nga dapat eh. Nabubuo na ulit yung tiwala ko sa'yo. Tapos, eto na naman. Marvin, sabihin mo nga yung totoo, ano ba talagang mali sa akin, ha? Bakit kailangan na paulit-ulit mong gawin sa akin to? Jelay, maniwala ka sa akin. Si Abby wala lang naman talaga yun eh. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang talaga ang gusto kong makasama. Sorry kung naghanap na naman ako ng pampalipas oras ko. Pero, alam mo namang ikaw lang talaga ang mahal ko eh. Tama na. Itigil mo na yan, Marvin. Kasi kahit kailan, hindi ko na magagawa pang maniwala sa mga salitang lalabas dyan sa bibig mo. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan pa ako nagkukulang bilang girlfriend ni Marvin. Lahat naman kasi ginawa ko para sa kanya. Lahat ng gusto niya ay sinusunod at ibinibigay ko. Dumating pa nga ako sa point na binago ko ang sarili ko, ang pananamit ko, ang kilos ko para lamang kay Marvin. Binago ko ang lahat sa akin according sa gusto niya na maging ako. Minahal ko siya ng totoo, naging faithful ako sa kanya at halos ginawa ko na siyang mundo ko. Pero kulang pa rin pala ang lahat ng yon. Hindi pa rin pala sapat yon para suklian niya ng tama ang pagmamahal ko. Pakiramdam ko ay napuno na rin ako sa mga oras na yon, kaya grabe talaga ang naging pag-iyak ko. Minsan kasi kahit gaano natin kamahal ang isang tao, napapagod din talaga tayo. Nauubos yung pagmamahal dahil sa sobrang pagod na nararamdaman natin. At kahit papaano, kahit masakit, pinagpapasalamat ko na dumating na ako sa puntong kailangan ko namang piliin ang sarili ko, Papa Dudut. Uy, Danica, kape tayo mamaya after shift. Treat ko. Libre mo pala di sige. Ang tagal mo na rin ako hindi nalilibre. Grabe, ang bilis mag-yes kapag libre. Joke lang to naman. Ang ibig kong sabihin, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagkape sa labas. Pero teka, ano bang meron at manlilibre ka? Wala lang. Naisip ko lang na, ayun nga, matagal na tayong hindi nakakapagkape at kwentuhan sa labas. Tsaka, wala na rin naman kasi akong ibang lakad mamaya. Wala ba kayong date ni Marvin? Wala. At kahit kailan, hindi na kami magde-date. Don't tell me, break na naman kayo. Kasi nahuli mo na naman siyang may ginagawang kalokohan. Ay, gano'n na nga. Pero sa pagkakataong to, wala na talagang balikan na magaganap. Totoo? Totoong totoo. Promise? Promise.
wala nang maaayos sa aming dalawa. That's my girl! Finally, mukhang nabasag na rin ang branded na helmet mo. Kasi ngayon lang hindi nabugto ang mga mata mo nang dahil sa breakup nyo ng cheater na yun. I'm so happy for you, Jelay. Congrats! Thank you, Danica. Jelay, hot chocolate oh. Ay, thank you, Francis. Buti hindi kape ang dinala mo sa akin kasi magkakape kami ni Danica mamaya. Sakto pala na hindi available yung kape sa vending machine. Kaya yan yung kinuha ko para sa'yo. Sana all may nagbibigay ng hot chocolate. Bakit? Gusto mo rin ba, Danica? Kukuha kita. Ay, hindi, wag na. Ano ka ba? Ako na lang ang kukuha mamaya kasi alam ko namang si Jelay lang ang gusto mong bigyan ng hot chocolate eh. Ano ba yung sinasabi mo? Joke lang. Kayo naman hindi na mabiro. Sige, punta muna ako sa table ko ha, Jelay. Ay, sige. Salamat ulit dito ha, Francis. Alam mo, pansin ko type ka talaga ni Francis. Hindi, no? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Kukuha kasi talaga dapat ako ng hot chocolate kanina. Kaya lang, unavailable yung mga inumin doon. Ayun, nakita ako ni Francis, kaya dinalhan niya ako ngayon. We, kahit hindi naman to yung first time na nagdala siya ng inumin sa'yo. Minsan nga, hindi lang inumin, may kasama pang pastry, pasta, at kung ano-ano pa. Kung dati ka pang single, alam mo, matagal ko nang kinulit yan si Francis na ligawan ka. Bakit naman niya ako liligawan? Hindi naman niya ako type. Hoy, huwag ka na magpatay mali siya dyan, Jelay. Sigurado naman akong nararamdaman mo rin na gusto ka niya. Mukha namang mabait si Francis. Ang alam ko nga, ihikan yun sa babae kaya walang girlfriend. Actually, bagay kayong dalawa. Kaya kung popormahan ka niya, huwag mo nang pakawalan yan, girl. Papadudot, isa si Francis sa masasabi kong kaklose ko sa trabaho. Nauna ako ng 1 taon sa kanya sa kumpanya at ako rin ang nag-train noong bago pa lamang siya na empleyado. Kaya naman hindi ko masyadong binibigyan ng mali siya ang mga ginagawa niya noon na small effort para sa akin. Iniisip ko na mabait lang talaga siya, hindi sa akin kung hindi pati na rin sa iba pa naming mga katrabaho. Ni minsan kasi ay hindi rin siya nagbigay ng mga salita o pahiwatig para iparamdam sa akin na gusto niya ako. Lalo na noong may boyfriend pa ako. Siguro kasi ay nagbibigay lang din siya ng respeto sa relasyon na meron ako noon. Pero mula nang maghiwalay kami ni Marvin ay mas lalo kaming naging close ni Francis, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, yun ang unang pagkakataon na hindi ko na binalikan si Marvin sa kabila ng pagsuyong ginagawa niya ulit sa akin. Blina ko na siya sa mga social media account ko at nagpalit na rin ako ng number. Sa tuwing pupunta siya sa bahay ay hindi ako lumalabas para kausapin siya. Hindi yun madali para sa akin at may mga gabi na umiiyak pa rin ako nang dahil sa kanya. Ilang beses ko rin pinigilan ang sarili ko na i-message siya at makipagbalikan sa kanya. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na tama na ang ginagawa ko at ang desisyon ko noon. Mabuti na lamang at may mga kaibigan ako na madalas akong sinasamahan noon. Nang dahil sa kanila ay nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko. At isa na nga si Francis sa mga dahilan para unti-unting manumbalik ang sigla ko. At ng mga panahon na yon ay mas nakita ko ang effort niya na mapalapit sa akin at may paramdam na gusto niya ako, Papadudot. Naku, ang lakas na talagang mambola. Hindi kita binubola. Nagsasabi lang ako ng totoo.
Ewan ko sa'yo. Pero sana nag-enjoy ka sa dinner natin tonight. Ay, oo naman. Ang sarap ng mga food nila dito, lalo na yung steak at pasta. Thank you nga pala Francis ha sa pag-invite mo sa akin sa dinner na to. Wala yon. Akala ko nga, hindi mo ako sisiputin eh. Na-late lang naman ako ng konti. Tsaka bakit naman kita hindi sisiputin no? Ayaw mo kasing magpasundo sa bahay nyo kanina. Naisip ko na baka nahihiya ka lang tumanggi sa invitation ko para sa dinner na to. Malayo lang kasi yung bahay namin mula sa place nyo. Ayoko lang na makadagdag pa ng abala sa'yo. Jelay, kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Gusto ko rin talagang sunduin ka para mas marami sanang oras na magkasama tayo. Bakit? Palagi naman tayo magkasama sa office. Iba pa rin kasi yung nasosolo kita. Ay, bakit? Hindi ka pa rin ba nagsasawa na kausap ako? Lalo na palagi kang nakatambay sa station ko sa office. Yan nga yung weird eh. Bakit weird? Kasi halos araw-araw na tayo magkasama, hindi pa rin ako nagsasawa. Minsan nga pakiramdam ko, palagi pa rin kitang namimiss. Alam mo, kumukorny na yung mga lines mo Mahirap ba talagang paniwalaan yung mga sinasabi ko? Mukha ba talaga akong palaging nagbibiro? Medyo. Minsan kasi, hindi ko alam kung seseryosohin ko ba yung mga sinasabi mo o hindi. Bakit hindi mo nalang seryosohin? Total, seryoso naman ako sa'yo. Francis, Bakit, Jelay? Hindi pa rin ba obvious na gusto kita? Hindi mo pa rin ba nararamdaman yung effort na ginagawa ko para sa'yo? nararamdaman at nakikita ko naman yun lahat, Francis. Kaya lang, kasi... Kaya lang ano? Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa'yo para sa lahat ng effort na ginagawa mo sa akin. Alam mo, sobrang na-appreciate ko yun. Kaya lang kasi, Francis, hindi pa ako handa eh. Hindi naman ako nagmamadali, Jelay. Willing ako maghintay kahit gaano katagal. Sa totoo lang, hindi ko nga rin kasi alam kung kailan ako magiging handa. Tsaka ayoko rin naman nasayangin yung oras mo sa paghihintay sa akin. Francis, may iba pang babae dyan sa paligid mo. Ikaw ang gusto ko, Jelay. Pero sana maintindihan mo na mas gusto ko munang mag-focus sa sarili ko. Ayokong magulo ang isip ko dahil sa ginagawa mo para sa akin. Ulit, naa-appreciate ko lahat ng effort mo. Napakabait mong tao at ayokong samantalahin yun. Kaya sana wala na munang kasunod to, Francis. Papadudot mabait naman si Francis, gwapo at magaling pa pagdating sa mga office works namin. At aaminin ko na isa talaga siya sa mga naging dahilan para unti-unti ako makausad mula sa natapos naming relasyon ni Marvin. Hindi siya naging pushy sa pagpaparamdam na gusto niya ako. Mas pinaramdam niyang may kaibigan ako sa katauhan niya na handang makinig sa kahit na anong mga ikukwento ko. Siya ang madalas kong kasama sa break time hanggang sa matapos ang shift namin sa trabaho. Siya ang madalas ko naka-video call kapag nasa bahay ako. At dumating nga sa point na nagagawa ko na ring umiyak sa kanya para maglabas ng hinanakit ko. Sobrang lalim ng friendship namin noon at na-appreciate ko talaga ang presence niya. Kaya lang alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handang pumasok sa relasyon noon. At ayokong samantalahin ang nararamdaman ni Francis para lang maging panakipbutas ko siya. Papadudot. Sana makasakay kagad ako ng taxi at hindi masyadong traffic mamaya pa uwi sa bahay. Jelay, Anong ginagawa mo dito, Marvin? gusto lang kitang makausap. Ilang buwan na tayong break kaya wala na tayong dapat na pag-usapan. Ayun na nga eh, ilang buwan na tayong hindi nag-uusap. Baka naman this time pwede mo na akong bigyan ng chance. Chance na ano? Chance na makausap ka at subukan na ayusin ulit yung sa ating dalawa. Marvin, naririnig mo ba yung sinasabi mo?
Humihingi ka na naman ng chance sa akin? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Jelay, sising-sisi na talaga ako. Please naman, maniwala ka sa akin. This time, aayusin ko na ang sarili ko. Aayusin ko na ang lahat sa atin dalawa. Wala ka nang maaayos na kahit ano, kaya umalis ka na dyan sa harapan ko. Uuwi na ako. Jelay, sandali lang. Tawan mo Jelay! yung braso ko! Mag-usap kasi muna tayo. Sabi na pitawan mo yung braso ko eh! Ano ba? Marvin! Pare, bitiwan mo na si Jelay. Nasasaktan na siya. Francis! Ikaw pwede ba? Huwag kang makialam sa pag-uusap namin. Hindi na kasi pag-uusap yan. Panggugulo na yung ginagawa mo. Alam mo, pakialamero ka rin eh, no? Etong bagay sa pakialamero gaya mo! Ha? Marvin! Yan na ba yun, pre? Hindi ganyan manapak. Ganito! Francis! Tama na! Hayaan mo na si Marvin! Tara na, Jelay. Ihatid na kita sa inyo. May araw ka rin sa akin! Tandaan mo yan! May araw ka rin! Ito ang kape oh, Francis. Salamat. Hindi mo na dapat pinatulan si Marvin kanina. Ayan, nagkapasa ka patuloy sa mukha mo. Maliit lang to. Mas malaki yung binigay kong pasa sa kanya. Pero, pasensya na rin, Jelay. Nakakainis kasi yung panggugulo ng ex mo eh. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Ayoko lang din talaga na madamay ka sa gulo namin. Damay naman talaga ako. Anong ibig mong sabihin? Damay na ako mula nung magkagusto ko sa'yo. Francis, Alam ko na gusto mong tumigil na ako sa pagporma o panliligaw sa'yo. At sinunod ko yung hiling mo. Pero sana, wag mo akong pigilan na protektahan at ipagtanggol ka sa taong nanggugulo sa'yo. Kasi kahit ako, hindi ko mapipigilan ng sarili ko. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na mahalin ka. paano nga kung hindi ko talaga kayang suklian ang pagmamahal mo? Paano kung masasayang lang ang oras at pagod mo sa akin? Hindi masasayang lahat kung nagawa akong ipakita at iparamdam kung gaano ako kaseryoso sa'yo, Jelay. Huwag kang mag-alala. Hindi talaga kita pine-pressure. Hindi talaga kita pipilitin. Wala akong ibang gagawin kundi protektahan at alagaan ka. Papadudot, may mga bagay talaga sa buhay natin ang hindi natin dapat na minamadali kagaya ng pag-usad o paghilom ng sugat mula sa ating nakaraan. Kaya kahit alam kong gusto ko na rin si Francis noon ay mas pinili kong mag-focus sa sarili ko. Dahil ayoko rin na pareho kaming magkasakitan sa bandang huli. Pero minsan ay gumagawa ang tadhana ng paraan para makita natin ang effort ng isang tao. Dahil pagkatapos ng araw na yon, mas lalong hindi tumigil si Francis sa pagpaparamdam sa akin na gusto niya ako. Pero hindi niya ako pressure o kung ano paman. Nag-effort lamang siya na iparamdam na palagi lamang siyang nasa tabi ko kapag kailangan ko ng isang kaibigan na makakausap at hindi na wala ang effort na ginagawa niya para sa akin. Kaya naman dumating na ako sa point na binigyan ko na siya ng chance na pumasok sa buhay ko. Isang desisyon na kailanman ay hindi ko pinagsisihan, Papadudot. Dahil sa 5 taon na relasyon namin ngayon, kahit kailan ay hindi niya ako sinaktan at niloko. Pinaramdam niya sa akin na walang kapantay ang pagmamahal niya. Papadudot, dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan po ito ng aral kahit papaano sa ating mga listeners. Na huwag tayong sumuko na darating ang araw na makikilala natin ang taong magmamahal sa atin ng tunay at pang forever. Hanggang dito na lamang po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jelay. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.